So ito po mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo. Ito po ay, ayan po ha, ipakita natin. Yan po ay sa GMA News. Nakikita nyo po si Vince Dizon, no? Ayan ha, klarong-klaro po mga kababayan. GMA News po yan 3 hours ago. At si Vince Dizon ng DPWH. No? So, klarong-klaro ha, meron tayong ebidensya, merong oras at merong tawag dito outlet or media outlet. Sabi nga ni Sarah, media outfit, no, 'di ba? Oo, kaya nga nagsuot siya ng medyo outfit na Snow White costume na nagmukha naman siyang si Barney, 'di ba? Masipag yan, Ken. Kaya nga 'di ba, tinatawag na nga siyang parang si Albert Einstein daw, itong si Secretary Vince Dizon kasi nga hindi na daw halos makapag-shave ng kanyang bigote. Pinagtatawanan nga ito, no, sa loob ng Senado kasi tinawag nga nila itong para daw si Albert Einstein, parang scientist daw, itong si Secretary Vince Dizon kasi hindi na daw halos makapag-shave ng kanyang bigote dahil sa pagtatrabaho. Totoo naman talaga mga kababayan, para na siyang si Albert Einstein na Isaac Newton, na para siyang si Ewan, di ba? Ikaw mga kababayan, tanungin ko kayo, makakapag-shave ka pa kaya kung lilipad ka na naman sa isang lalawigan, lilipad ka naman sa kalapit na barangay, kalapit na lungsod, kalapit na syudad, wala kang kain, tapos another na naman. Diba? Mga kababayan, pasensya po kayo mga kababayan na medyo nag-lag tayo. Diba? Oo, pero mga kababayan, no, pinapatawa ko lang kayo. Diba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, di bali na at least tawagin tayong parang scientist, di ba? Tawagin nila si Secretary Vince Dizon ng DPWH na parang scientist, di ba? Na hindi na daw halos makapag-shave dahil sa pagtatrabaho, at least, di ba? At least nagtatrabaho. Kaysa naman sa iba dyan sa Senado na hindi na nakapag-shave ng bigote tapos walang ginagawa. Puro lang kain. Tapos kapag English ang pinag-uusapan, nawawala. Di ba? Napansin nyo mga kababayan? Si Secretary Vince Dizon, kahit pagtatawanan nyo yan at sabihin nyo parang scientist na hindi na halos makapag-shave ng bigote kasi hindi makapag-conclude or pagka magbitaw ng conclusion kasi hindi pa tapos ang kanyang experiment, at least nagtatrabaho, at least masipag, at least matyaga, 'di ba po? Hindi katulad kay Robin Padilla, 'di ba? Na tinubuan na ng lumot, pumuti na yung bigote, naging uba na, walang kwenta, 'di ba? Totoo naman. Mamulait, may galap shoutout po. So ito po mga kababayan, basahin ko lang po ang sinasabi dito. Former Department of Public Works and Highway DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, former Assistant District Engineer Bryce Hernandez, and private contractor Sara Discaya will be jailed by Christmas. Public Works Secretary Vince Dizon said on Tuesday. At the sidelines of the Technical Working Group meeting called by the Independent Commission for Infrastructure or ICI, Dizon said that 3 are part of the first ever complaint at the Ombudsman filed by his department on September 11 regarding the anomalous flood control projects. Diba? Queen Catherine, maraming salamat po ma'am sa M15 Qatar. May love shoutout po. Thank you so much. Diba? So, ito po mga kababayan na nagpapatunay na bago daw po no magpasko ay mauuna. So, ibig sabihin mga kababayan, paalala ko lang po paalala ko lang po, Ma'am Linsudo Hilo po at sa lahat po na nandyan. No? Paalala ko lang po, Ma'am Queen Catherine, paalala ko lang po sa inyong lahat. Lahat po, 80 po sila ang makukulong. Pero hindi po sila sabay-sabay. Batch by batch. Steps by steps. Day by day, month by month, year by year. At it depends on the bigat sa kanilang kaso. It depends on kung gaano kalaki ang kanilang ambag sa pagiging magnanakaw. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, batch by batch po ito. So sa mga nagtatanong, meron po bang mga kongresista at senador na kasali? Yes, 100%
Sabi nga ni PBBM, bago ko bibitawan ang bansa, hindi ko iiwang lugmok. Ipapakulong lahat ang mga magnanakaw. Yan ang pangako ni PBBM. Hindi man sa ngayon, pero trust the process. Yan po ang sabi niya. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, hintayin po natin. Delikado po kasi kung magpadalos-dalos tayo na kasuhan at hindi natin idaan sa tamang proseso or due process. Kasi mahirap po, mga kababayan. Pure drawing yata yung kulong na yan. Alam, Ma'am Nis, Sir Nisda, kung hindi ka po maniniwala sa kulong, i-example ko na lang po sa iyo. Kung sinabi mo na pure drawing ang kulong na yan, bigyan kita ng example. Di ba hindi tayo makapaniwala na si Digong ay makulong? Kasi grabe ka makapangyarihan si Digong. Supreme Court, Ombudsman, Senado, Kongreso, hawak ni Digong. Pero hindi po tayo bulag. Hindi po tayo bingi. At higit sa lahat, hindi tayo DDS, sila lang. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, sa mga hindi naniniwala na may makukulong, lalong-lalo na kay NESDA 2976, baka nakalibutan mo. 'Di ba po, sir? Si Digong, hindi natin makakalimutan sa buong kasaysayan ng ating bansa. Si Digong po ay untouchable. 'Di ba? Hindi halos madapuhan ng kurikong, hindi halos madapuhan ng buni, pero hindi natin akain na makukulong si Digong. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kung si Trillanes nga 7 taon niyang hinintay, 7 taon niyang pinaghirapan, nakulong si Digong. Ito pa kayang mga taong ito, na tuta lang naman ni Digong noon. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, isa lang talaga ang masasabi ko. Meron po bang makukulong na mga senador at congressman? Ayan. Diyan sa ipinakita ni John Vic Rimulya sa Quezon City na isang kulungan, no, na may 80 selda na kasyang mga makukulong. Ako na mismo nagsabi sa inyo, 4 na malalaking manok pasok sa banga. Hindi man sa ngayon, batch by batch kasi yan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi nyo na po kasi pwedeng sabihin joke lang yan. Hindi nyo po kasi pwedeng sabihin kwento lang yan. Kasi si Digong nga, example ko na sa inyo, si Digong, isa sa pinaka makapangyarihang tao, maimpluwensya, 100 pasok sa 100 na pinaka-maimpluwensyang tao sa buong mundo na kulong. Paano pa yung mga lamok lang ni Digong noon? 'Di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, magtiwala kayo kay Marcos. Magtiwala kayo kay Marcos. 'Di ba? Alam naman nating lahat na si Trillanes ang nag-file ng kaso sa ICC. Si Trillanes ang nagpakulong kay Duterte at ang grupo ni Trillanes. Pero alam niyo sino ang sinisisi nila? Si Marcos. Ngayon, let's say si Marcos ang nagpakulong kay Digong. So do you think hindi mapakulong ni Marcos yung mga congressman at senador? Napakulong nga si Tebes. Napakulong si Kibuloy. At higit sa lahat, napakulong si Digong. Kaya, mga kababayan, ayan, sana wag na patagalin yan para hindi magduda mga tao. Si Rodolfo Longcop, ganito po yan. Ganito yan.
Kapag mayroong mahirap, masangkot sa isang krimen, tapos nakita mong nagnakaw siya ng mangga, ikukulong mo ba agad? Ito mga kababayan. Kasi minsan ang utak ng Pilipino, kahit hindi DDS, may pagkakamali rin. Halimbawa ganito, isang matanda, nagnakaw ng mangga, ikulong mo ba diretso? Nakita mo nanungkit siya doon. Alam mo na ang mangga ay nasa loob ng private property. Tapos may nakatatak, no trespassing, private property. Ngayon nanungkit ka ng mangga doon, nakita mong nanungkit siya ng mangga, ikukulong mo ba agad? Kapag sa mga DDS yan, syempre sabihin nila, ikulong agad. Bakit? Kasi nagnakaw. Pero mga kababayan, ang ibig sabihin ng tinatawag na due process, ganito yan. Bago mo siya arestuhin, bago mo siya ipakulong, tanungin mo muna, bakit ka nanungkit at bakit ka magnakaw? Yan po ang ibig sabihin ng due process. Tatanungin mo siya, bakit ka nanungkit ng hindi naman sa'yo? Bakit mo naisipang manungkit ng hindi naman sa'yo? Yun po ang tinatawag na due process. Ngayon, kapag masagot niya na nanungkit po ako kasi nagutom ako, sinungkit ko po kasi wala po akong makain. Ngayon, pag nasa husgado ka, dalawa lang ang iisipin ng husgado or piskal or judge. Patatawarin mo ba o ipakakulong mo? Yan po ang tinatawag na due process. May tanong, may proseso, patatawarin o ipapakulong. Ganun po yun, mga kababayan. Ang tinatawag na due process. Pero, kung hindi natin idaan sa due process, nakita mong nanungkit, napicturan mo, nabidyohan mo, ikulong mo diretso. Paano kung ang rason kaya siya nanungkit kasi gutom? Kaya siya nanguha kasi walang makain? Kung ikaw isang Pilipino, may dugong marangal at nanumpa ka ultimo sa kanta ng lupang hinirang. Bilang ganti, dirigin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Di ba? Sinasabi niyo niyan sa Panatang Makabayan. Ngayon, nakakita ka ng matanda na nungkit na mangga kasi walang makain at nagutom, ipapakulong mo agad? Hindi ba pwedeng patawarin mo at bigyan mo pang marami? Kaya nga may rason na nagnakaw siya, may rason na nanungkit siya kasi gutom. Diba? Ang tawag dyan, kaya siya tinanong, kaya nililitis, due process. Ngayon, nakita mo na tumanggap siya ng pera. Hindi niya ginastos doon sa tulay kasi kinimkim niya at nakita mong kinimkim niya, ikukulong mo na ba diretso? Hindi po. Bakit? Kaya tinatawag at sinasabi ni PBBM na kailangan natin ng due process kasi mahirap po. Mahirap. Nakita mo na binigyan mo siya ng pondo para sa tulay, hindi niya ginastos sa tulay, ikulong mo na agad. Malay natin na instead pala na igastos niya sa tulay, inuna pala niya sa isang proyekto kasi mas malala yung proyektong na sa kabila kaysa dun sa kanan. Diba? Mahirap kasi mga kababayan na diri-diritso ang pagdesisyon. Kailangan may due process. Halimbawa, nakita mo si Bryce Hernandez. Binigyan mo ng 100 million para sa kalsada. Ngayon, nakita ni Bryce Hernandez na doon pala sa kabilang barangay, lulubog na yung barangay, yung kanilang barangay office, yung daycare center, yung kanilang covered court, lalamunin ng tubig. So, mas inuna ni Bryce na harangan ng bakal, harangan ng simento para hindi lamunin ng tubig. So, hindi na niya naproyektuhan yung kalsada. Dahil ba hindi niya na ipagawa yung kalsada, ikukulong mo na siya? Hindi. Kasi bigyan mo ng pagkakataong magpaliwanag at i-explain kung saan niya dinala. Mahirap kasi mga kababayan na pag nakita mo, binigyan mong pondo, hindi nakita doon sa kalsada, yung pala ginamit niya sa iba kasi mas malala pala yung sa kabila kaysa doon sa kabila, tapos ikulong mo na diretso. Alam mo sa totoo lang mga kababayan, bigyan ko pa kayo ng another example sa pagtawag ng due process. Bigyan ko pa kayo ng another example sa due process. Hindi po porket dungis ang damit,
Hindi porket madungis ang damit, madumi ang mukha, dikit-dikit ang buhok, ay tawagin mo ng baliw. Hindi lahat na madumi ang damit, punit ang damit, madumi ang mukha ay baliw. Yung iba po, mahirap lang. Walang matirhan, walang makain, nagbabasura lang. 'Di ba? Hindi ba porket nakita mo madumi agad, sabihin mo agad baliw? Hindi ba porket nakita mo punit ang damit, sabihin mo agad baliw? Hindi po. Kaya kailangan niya idaan sa due process. Kadalasan kasi, mga kababayan sa Pilipino, nakita mo lang siyang na ganyan, huhusgahan agad. 'Di ba? Paano ngayon kung ibalik ni PBBM ang sinasabing bitay? 'Di ba? Paano ngayon kung sabihin ni PBBM na ibalik ko ang parusang bitay? Tapos nangyari na si tatay, nakita mo nanungkit ng mangga nang hindi naman siya ang may tanim ng mangga at may nagmamay-ari ng mangga at private property yung puno ng mangga. Ngayon, pag ibalik natin ang bitay na hindi mo idaan sa due process, diretso mong ibitay si tatay, makukonsensya ka ba? Kaya nagawa niyang manungkit ng mangga kasi nagutom siya. Tapos hindi mo siya tinanong, hindi mo siya idinaan sa due process, hindi mo siya nililitis, diretso mong bitayin, kawawa. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, sana naintindihan mo ang ibig sabihin ni PBBM. Bakit? Ang taong matalino, bigyan mo lang ng example, maiintindihan na. Pero pag ang taong DDS, kahit paliwanagan mo ng 3 beses na example, kahit sabihan mo pa yan ng ganitong example, kung DDS ka, bobo ka talaga, hindi ka makakaintindi. Yun po yun. Pasensya po kayo, naglalag po tayo. 'Di ba? Yan po ang ibig sabihin ng due process. 'Di ba? According nga sa Revised Penal Code, mga kababayan, at sa 1987 Constitution, no? Ang tawag dito, Articles of may tawag dito, sa preamble, 'di ba, sa part of Constitution, mga kababayan, sa Republic Act number 123, 'di ba? Sa Republic Act 3, 'di ba, mga kababayan, na sinasabi nga doon na kailangan ang bawat tao, ang bawat Pilipino or bawat mamamayan sa isang bansa ay may karapatan, no, ng due process. Hindi po kasi matatawag natin, mga kababayan, na Republic Act number 3 sa Pilipinas kung hindi mo sinusunod yun. Diba? Sa panahon ni Digong, mga kababayan, marami pong nilalabag si Digong sa batas. Isa na dyan ang Article 1, no, sa Republic Act ng Pilipinas. Ang tinatawag doon ang teritoryo ng ating bansa. Isa yan sa kanyang nilabag, mga kababayan. Alam nyo, maraming mga abogado na hindi ko alam kung may mga abogadong nanonood sa akin, nag-aaral ng law, no? Na ako, hindi naman po ako abogado, pero kapag magbabasa ka po, no, pagdating sa batas, may intindihan mo po yan. Totoo yan, mga kababayan. One word is enough for a wise man. 'Di ba? Sa totoo lang, isa lang ang aking masasabi. Magtiwala kayo sa presidente. 'Di ba? At saka ang presidente hindi naman po namimilit na magtiwala kayo sa kanya. Nasa sa inyo na yan kung magtiwala kayo o hindi. 'Di ba? Basta ako, sa totoo lang, mga kababayan, trust the process lang talaga, no? Magtiwala kayo sa proseso. Totoo yan, mga kababayan. Magtiwala kayo sa proseso. Kaya nga sabi ni Secretary Vince Dizon, bago magpasko, si Diskaya, Bryce Hernandez Alcantara, at iba pa, makukulong bago magpasko. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, yun po, no, ang ating unang pinag-uusapan. Ngayon, mga kababayan, kung sakali ba makulong yang mga yan, okay na ba? Sa akin, mga kababayan, hindi po. Hindi po. Bakit? Simula nung binulgar ni PBBM, nung SONA niya, itong flood control project, na mga anomalous flood control. Merong mga substandard, merong mga ghost project, merong mga
nakatayo pero hindi natapos, 'di ba? Simula noon mga kababayan, kaliwat kanan na po ang reklamo ng taong bayan patungkol diyan. At napakadami pong mga politician, mga kababayan, no? Napakadaming politician. Meron ngang mag-asawa, no, na mayor, no? Meron ngang mag-asawang mayor at congressman na kinasuhan ng plunder. Meron pa yung sa Masbate na farm to road, tawag dito, farm to market road, na grabe, milyon-milyon ang halaga, daan-daan milyon, hindi nagagawa. Yeah? Kaya sa totoo lang mga kababayan, hanggat hindi maubos ang mga magnanakaw sa Pilipinas, wag po sanang ihinto ang pagpapakulong. Di bali nang mapuno yung kulungan. Di bali nang mamatay sila sa loob ng kulungan. Yan ang batas Di ba? Mamili kayo. Malaya silang makapagnakaw o mamatay sila sa loob ng kulungan? Para sa akin, mamatay sila sa loob ng kulungan. 'Di ba?